Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Kuha sa CCTV ang pagpasok ng lalaking yan sa isang internet shop sa Cebu City. Makikita rin po ang pagtanggal niya sa mga kable ng computer. Paglabas niya, dala na niya ang CPU tower ng computer kahit may dalawang saksi. Ang buong detalye ng balitang yan, ihahatid namin maya-maya lang. Paghihiganti ang isa sa nakikitang motibo sa pagpatay sa 3 turista sa isang hotel sa Tagaytay City. Ang sumukong suspect, dating empleyado ng hotel. Balitang hatid ni James Agustin. Sa barangay chairman ng barangay Toong at kay Tuwi Mayor J. Serrado, sumuko kagabi ang lalaking nasa likod ng pumaslang sa 3 katao kabilang ang isang Australiano sa isang hotel sa Tagaytay City noong nakaraang linggo. Itinurn over sa Tagaytay City Police Station ang 31 anyo sa suspect. July 10 nang matagpo ang patay ang Australiano, kanyang kalivin at ang manugang ng babae. Ginilitan ng Australiano habang binalot ng packing tape ang bibig at itinali ang kamay at paa ng 2 babaeng biktima. Ayon sa pulisya, dating empleyado sa hotel ang suspect na isang pool attendant. Bago pa siya sumuko, natukoy na raw ng mga otoridad ang kanyang pagkakakilanlan. Sa pamamagitan na rin ng pagpapakita sa kanila ng mga CCTV footages na nakuha namin, lalo sa daanan, lalo doon sa bahagi kung saan bahagyang nakita ang kanyang muka nung ang kanyang face mask ay bumaba, ay doon na talaga nagkamero ng ilang mga kumpirma sa amin na ang nasabing taong ito ay yung kanilang dating kasamahan. Lumalabas sa imbestigasyon at tinanggal sa trabaho nitong Marso ang suspect matapos masangkot sa insidente ng pagnanakaw sa isa sa mga kwarto ng hotel. Yun nga din ang naging dahilan din upang siya ay humingi ng back pay, subalit ayun na nga sa mga ating mga nakalap na impormasyon mula sa mga saksi, siya yung tinanggihan ng management. Yun ang isang nakita naming pinag-ugatan nung kanyang sinasabi nga na pagganti. Bahagi din niya na naging salaysay ng suspect na kanyang pinirmahan sa police station sa harap ng 2 abogado. Siya pumasok sa hotel, sa bintana, sa likod, gamit ng isang patalim, tinutukan niya yung mga nandun sa room 103. At dahil bukas yung bintana ng room 103, yun ang napili niyang puntahan. Ang kaanak ng 2 babaeng biktima, umaasang tuluyan na makakamit ng kanilang pamilya ang hustisya. Masaya po kami kasi syempre nahuli na po eh. Mabibigyan na ng hustisya yung nangyari sa kanila. Tsaka sana pagsisihan mo rin yan balang araw. Bakit nagawa mo yun? Anong tumakbo sa isip mo? Hindi na nabawi sa suspect ang ilang ninakaw na gamit ng Australiano tulad ng relo, sapatos, gold ring at mga damit. Walang pahayag sa media ang suspect na maharap sa reklamong robbery with multiple homicide. Ang lokal na pamahalaan nakipagpulong na rin sa mga hotel at restaurant association matapos ang insidente. Nagbigay na tayo ng maraming strict policies ngayon. Naging eye-opener din natin yan. Marami tayong ginawa na. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagdeklara na ng state of calamity ang probinsya ng Maguindanao del Sur. Ayon sa PDRRMO, halos kalahati na ng iba't ibang sektor ang napinsala ng malawakang pagbaha sa 17 bayan. Unti-unti naman na raw humuhupa ng baha sa mga apektadong barangay. Nakatakda magpulong ang local school board ng probinsya para suriin ang kalagayan ng mga paaralan, lalo't malapit na ang pasukan. Binaha rin daw kasi ang ilan habang ginagamit na evacuation centers naman ang iba. Nabuwal ang isang puno sa Coronadal, South Cotabato, bunsod po ng malakas na hangin at pag-uulan. Nagsigawan ang mga tao sa Rizal Park ng lungsod nang bumagsak ang puno. Ayon po sa mga nakasaksi, 4 ang sugatan sa insidente. Ang isa po sa kanila nabalian pa umano ng paa. Sinara muna ang lugar habang nagsasagawa ng clearing operations.
Sa Pikit, Cotabato naman, nahirapan ang mga residente ng barangay Damalasak at Katilakan na lumikas dahil sa taas ng baha. Doon daw kasi bumagsak ang tubig mula sa highway at iba pang barangay. Gumamit na po ng bangka ang mga otoridad para sa rescue operations. Sa buong bayan ng Pikit, may halos 15,000 pamilya nang naapektuhan ng pagbaha ayon sa LGU. Dumami pa ang mga lugar na inuulan ngayon dahil sa low pressure area. Ayon sa Pag-asa, apektado ang Bicol Region, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga Region, Davao Region, Isabela, Aurora, Quezon, Marinduque at Romblon. Huling namataan ng Pag-asa ang LPA 200 kilometers east-northeast ng Surigao City. Nananatili pang mababa ang tsansa nito maging bagyo sa ngayon. Nasa ilalim ng yellow rainfall warning ang Eastern Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte. May banta ng baha at landslide sa mga nasabing lugar. Dahil naman sa hanging habagat, may rainfall advisory ngayon o babala ng malalakas na ulan sa Negros Oriental, Cebu, Bohol at Siquijor. May rainfall advisory din sa Kalayaan Islands sa Palawan. Tatagal ang yellow rainfall warning at rainfall advisories hanggang alas 11 ng umaga. Sa mga susunod na oras, halos buong bansa kasama ang Metro Manila ay uulanin base po sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar kaya pinag-iingat ang lahat sa banta ng baha o landslide. Epektibo na ngayong araw ang 35 pesos na dagdag sa arawang sahod ng minimum wage worker sa pribadong sektor sa Metro Manila. Magiging 645 pesos na ang minimum rate kada araw ng mga nasa non-agricultural sector. 608 pesos naman sa mga nasa agriculture sector, pati na sa service and retail establishments na may hindi hihigit sa 15 empleyado at manufacturing establishments na mas kaunti sa 10 ang empleyado. 150 pesos na dagdag ang petisyon ng ilang grupo para sa buong bansa. Ang sabi po ng DOLE, pinag-aralan sa desisyon para sa wage hike ang presyo ng mga bilihin at ang kakayahan ng employers na magpatuloy sa negosyo. Panalo ng 5 gold medal sa gymnastics sa Palarong Pambansa 2024 si Eliza Yulo, ang nakababatang kapatid ni Pinoy Olympian Carlos Yulo. Nakuha ni Eliza ang mga ginto sa individual all-around, uneven bars, balance beam, floor exercise at maging sa team championship. Bukod dyan, may silver din siya sa vault apparatus. Isa siya sa mga pambato ng National Capital Region na number 1 overall sa final and official medal tally ng Palarong Pambansa. Naglalakad ang 4 na magkakaanak sa gilid ng Carlos Palanca Street sa Quiapo, Maynila nang mabangga sila ng humaharurot na tricycle. Nakaladkad at pumailalim pa sa tricycle ang ilan sa kanila. Sugatan at nagpapagaling sa ospital ang nabanggang lola, anak niya at 2 apo na edad 2 at 3 taong gulang. Sabi ng driver, posibleng pagod siya kaya nangyari ang insidente. Hindi raw niya alam kung nakatulog siya. Kakausapin daw niya ang mga biktima. Sa ngayon, wala pang naisasampang reklamo laban sa driver. Isang lalaki ang patay sa pananaksak sa Pasay. Ang suspect, dating karelasyon ng babaeng kinakasama ngayon ng biktima. Balitang hatid ni EJ Gomez. Nagpapahinga lang ang isang lalaki at isang babae sa loob ng kanilang tricycle mag-aalas 3 ng hapon nitong Martes sa may Diosdado Macapagal Boulevard sa Pasay City. Nang bigla silang sugurin ng isang lalaki at saka pinagsasaksak ang natutulog na lalaki. Dead on the spot ang biktima. Ating nag-proceed, ating kapulisan nag-proceed kaagad. So doon na nakita nila yung katawan ng isang lalaki duguan at wala nang buhay. Ang kasamang babae na live-in partner ng biktima walang tinamong anumang sugat matapos agad makatakbo papalayo sa sospek. Napag-alamang dating live-in partner ng babae ang sospek. So, ang nakita nating motibo nito parang silos. Nagkahiwalay sila itong tulang taon na to noong April. So sabi nga nitong ating suspect na pinagbabantaan itong ating witness ngayon na kung sino mang maging karelasyon niya, papatayin niya. Ayon sa pulisya, pare-parehong residente ng Quiapo, Maynila ang 3. Patuloy ang manhunt operation sa suspect na tumakas sakay ng motorsiklo matapos ang pananaksak.
Hindi nagbigay ng pahayag ang babaeng nakaligtas sa insidente. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Suportado ng ilang ahensya ng gobyerno na i-ban na ang Pogo sa bansa. Itinanggi naman ng mayor ng Puerto Galera sa Oriental Mindoro na may Pogo sa kanilang lugar kasunod ng sinalakay roong resort na may mga panggamit pang pangsugal. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Gabi ng Sabado nang matunto ng NBI Mimaropa ang target na resort sa Barangay Sinandigan, Puerto Galera, Oriental Mindoro. Tumambad ang slot machines, mahjong at baccarat tables, mga baraha at chips. Walang naaktuhang nagsusugal pero 40 dayuhan ang nadatnan. May nakita ring mga laptop at SIM cards. Nakapagtataka para matip-off ng operation dahil wala mga tao that not only the owner. Nakapagtataka na wala man lang tao doon sa poolside, bar. Usually yan yung mga tambayan nila. Ayon sa NBI Mimaropa, eksklusibo ang resort sa mga dayuhan na kinabibilangan ng mga Chinese. 2019 ito binuksan at pag-aari umano ng isang dayuhan na tumangging magbigay ng pahayag. I don't have any comment. I don't have his name on. He is Chinese descent pero nung tininan namin yung passport na sir, American pala siya, national. Sabi ng NBI, iniimbestigahan pa nila ang natanggap na impormasyon na posibleng may illegal na pogo sa loob ng resort. Nanindigan naman ang alkalde ng Puerto Galera na walang pogo sa lugar. May business at mayor's permit din daw ang mismong resort. Pero ang umano'y gambling materials, walang kaukulang papeles. We don't allow that kind of ng mga illegal na mga activity. And then sabi ko, anong mga nahuli? Mga mahjong table daw. Sabi ko, alam niyo, ang mga resort talagang meron niyang ping-pongs, table tennis, mahjong, as a part ng recreation ng mga guests. Cannot deny or ascertain yung din ni Mayor kasi nga as of now, hindi pa natin napatunayan niya na pogo nga talaga yung mga nandun. Mainit ngayon ang issue sa mga pogo dahil sa mga ulat na mga krimeng nangyari umano sa loob ng ilan sa mga ito. There are more gross videos na hindi na po namin sinasama dahil hiniwa-hiwa ho yung puwit nun tapos nilagyan ng ketchup na maanghang. This is their playground now and they can do whatever they want. Nag-i-import na sila yung mga it's either retired military from other countries or some are retired policemen. That will explain why we have military uniforms and military and police uniforms doon po sa mga pogo hubs na nire-raid natin. They have prostitution inside, they have KTVs inside, they have doctors inside, they have pharmaceuticals inside. Groceries. Yun lang nga, pag hindi ka nakakabayad at ayaw mo magbayad at ayaw mong gawin yung pinagagawa nila or siguro hindi ka po nakaka-comply sa kote nila, then you will be subjected to tortures. Sa ilalim ng batas ng China, bawal sa mga Chinese citizen ang anumang uri ng sugal, kabilang ang online at overseas gambling. Mismong Chinese embassy na nga ang umapela noon sa Pilipinas, iban na ang mga pogo. Isa yan sa mga basehang pinunto sa isang open letter kay Pangulong Bongbong Marcos para kanselahin ng PAGCOR ang lisensya ng mga pogo na ang customer ay mga taga-mainland China. Bawal din daw sa regulasyon ng PAGCOR na magbigay ng license sa pogo na accessible sa mga lugar kung saan bawal ang online gaming. Somebody is making a lot of money. But we've got to stop it. Linuloko natin sarili natin. And if you are the president, this is the moment, this is the specific circumstance that the president should step in. Kasi yung mga tao sa baba, now PAGCOR is under the office of the president. He has to stop it. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Malacanang tungkol dito. Sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means, naghayag ng suporta ang mga ahensya ng gobyerno sa panukalang iba ng mga pogo na itinuturing na very serious national concern ng National Security Council. Ayon sa Department of Finance, mahigit 180 billion pesos ang nawawala sa bansa sa isang taon dahil sa negatibong imahe ng mga pogo. Mas malaki kaysa benepisyo nitong aabot lang sa halos 167 billion pesos. We have, for instance, yung foregone investment due to crime.
We also have foregone revenues from tourism because basically because of that that negative negative picture of having POGO activities in the Philippines may in fact affect the tourism industry. If we continue the operation of POGOs, there will be a blacklist. No? China would blacklist the Philippines as a tourist destination. And so we estimate that we could lose around 144 billion from this, or 0.8% of GDP in real terms. Ang PAGCOR naman, pabor na i-regulate ang online gambling. Pero hindi nila suportado ang panukalang online gambling ban. If this law that is being proposed will be passed. And in these difficult times that everyone is facing today, I believe 40 billion pesos is a big amount if we will forgo of that set amount. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ihahatid na ni Chris Zuniga ang mga balita ng GMA Regional TV mula po sa Luzon. Chris? Salamat, Connie. Nahulikam ang magkahiwalay na insidente ng pagdanakaw sa Dagupan City at Camarines Sur. Ang mga natangay cellphone at mountain bike. Ang mainit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Huli sa CCTV ang dahan-dahang paglakad ng isang lalaki sa harapan ng isang apartment sa Barangay Poblacion Weste, Dagupan City. Maya-maya pa, mabilis na nabuksan ang gate. Inasok ang bahay at tinangay ang isang mountain bike. Kumukulog kasi nung time na yun, nung gabing yun. Kaya hindi namin naramdaman na nakuha na pala yung bike. Ayon sa may-ari ng bisikleta, bago ang insidente, ilang araw na raw umaaligid ang lalaki kasama ang isang menor de edad. Hindi naman niya akalain na nanakawin ang bike. Aabot sa mahigit 10,000 piso ang halaga ng bike. Patuloy ang investigasyon ng barangay para matukoy ang pagkakakilanlan ng sospek. Business as usual ang mga kumukuha ng dokumento sa Civil Registry System outlet ng Philippine Statistics Authority, Camarines Sur. Habang ang isang babae, pasimpleng may kinuha sa upuan. Ang kanya palang dinampot, cellphone na pagmamay-ari ng isang babae na kumukuha ng Senomar para sa kanyang kapatid. Hindi niya raw napansin na nahulog pala ang kanyang cellphone sa upuan. Ano, makonsensya po siya alik man po kaya to sa pinagalan ko. Pero ang bulang ko man po itong pagalang kwartang to tsaka itong cellphone na to. May intensyon na eh. Kung makita mo yung galaw ng babae na nakunan po doon sa PSA, may intention na siya. So, papasok na siya sa TEP. Hinahanap pa ang suspect. Dead on the spot ang isang motorcycle rider at kanyang angkas matapos sumalpok sa nakaparadang trailer truck sa Maharlika Highway sa Candelaria, Quezon. Ayon sa Candelaria Police, nakahinto sa gilid ng highway ang truck nang sumalpok doon ang motorsiklo. Mabilis daw ang takbo ng motorsiklo. Nagtamo na matinding pinsala sa ulo at katawan ng dalawang biktima na walang suot na helmet. Posible rin daw na nasa impluwensya ng alak ang dalawa. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng trailer truck para sa investigasyon. Wala siyang pahayag. CJ Torida ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakatakdang magsagawa ng pagsusuri ang mga otoridad sa Baguio City para matukoy ang structural integrity ng nasunog bahagi ng Maharlika Livelihood Center. Sa Facebook post ng Baguio City Information Office, sinabing naibalik na rin ang light at sewer lines sa naapektuhang bahagi ng establishmento. Nagpaabot na rin ng tulong ang LGU at DSWD. Ayon sa mga otoridad, nagsimula ang sunog kahapon sa parking area ng gusali at kumalat sa ilang stall. Tinatayang mahigit sa 15 milyong piso ang pinsala ng sunog. Pinaghahanap na ng mga otoridad ang umano'y head nurse sa National Kidney Transplant Institute o NKTI na itinuturong utak sa Kidney for Sale scheme na nabisto sa San Jose del Monte, Bulacan. Balita hatid ni John Consulta. Wala nga ako cellphone. Patay lahat na cellphone. Sa bahay na ito sa San Jose del Monte, Bulacan, naatunton ang mga umano'y biktima ng organ trafficking. Siyam ang nasagip
4 sa kanila na operahan na sa bato o kidney. Ikaw yung bagong opera? Ano pangalan mo? Taga-NBI. Ikaw yung bagong opera? Ay, hindi po. Relax lang ha. Yan. Dito kami para tulungan kayo. Ang iba naman, ooperahan pa lang. Na-recover din ang ibabayad sana sa mga nagpapagaling sa kidney transplant. Nabistong hideout dahil sa tip mula sa isang impormante. Nakuha na yung kidney, hindi nila binayaran. So, itinuro yung place kung saan nandun yung mga nakuha na ng organ. Nung na-establish nga natin na meron talagang lugar na ina-house itong mga traffic victims, ay nag-coordinate tayo sa DSWD. Nagre-recruit po sila sa isang Facebook group. Kinakandak po yung pag-extract and pag-transfer ng kanilang kidney sa various hospital. Most of them Filipino. Yes. Pero meron But meron pong information kaming nakuha na may foreigner din. Andun po sila ng 3 to 4 months. Inclusive na po doon lahat ng procedures, like for example yung pagko-cross-match nila doon sa kanilang recipient ng kidney and yung pagpapagaling nila matapos silang operahan. Ang 20 anyos na nakuhanan ng kidney, dobleng sakit ang nararamdaman. 2,000 piso lang daw kasi ang ibinayad sa kanya. Malayo sa pangako na pang-enroll niya sana sa pasukan. Magkano ang pinangako sa inyo? 200 po. Tsaka gipitan lang po. Sabi po kasi nila okay lang po pag na wala po isang kidney. 3 suspect ang arestado. Nagbenta na rin daw sila noon ng kanilang kidney dahil sa matinding pangangailangan. Simula umpisa hanggang sa mga operahan. Hanggang po ito sabi sa amin. Kaya napaniwala po kami. May pagsisisiman po ako pero ang tinignan ko na lang po dito is para po nga sa mga anak ko. Dahil gagawin ko po lahat para sa 2 anak ko. Ayon sa NBI-NCR, ang pinaka-modus daw ng grupo ay pinagpapanggap nila ng mga kasambahay ng mga kidney recipient ang kanilang mga magiging kidney donor na na-recruit na matagal na rin nila itong mga kasama para payagan silang makapasok sa loob ng ospital at maisagawa ang kidney transplant. Sa loob ng 1 taon, 20 kidney transplant na raw ang na-facilitate nila. Ayon sa NBI, isang head nurse ng National Kidney Transplant Institute o NKTI ang lumalabas na utak ng grupo. Because working at the National Kidney and Transplant Institute, kumbaga doon naman lumalapit lahat ng mga nangangailangan ng transplant. Doon siya nakakuha ng mga customers. Iniimbestigahan na ng NBI ang iba pang medical professional na sangkot sa Kidney for Sale scheme. So far po ang na-identify sa sinumpaang salaysay ay 3 na doktor. Ang NKTI, kinumpirmang empleyado nila ang nurse na binanggit ng NBI. Gumugulong na raw ang sarili nilang imbestigasyon kaugnay nito. Dagdag pa ng NKTI, tanging lehitimong transaksyon lang kaugnay ng organ donation at transplant ang kanilang kinikilala. Nasampahan na ng reklamo Expanded Anti-Human Trafficking Act ang 3 na aresto at head nurse ng NKTI na at large pa rin hanggang ngayon. Kapag napatunayang may sala, posibleng makulong ng 20 taon at pagmultahin ng 1 hanggang 2 milyong piso. Mahigpit na pinagbabawal sa batas ang pagbenta o pagbili ng kidney o kahit anong human organ. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kasabay ni Vice President Sara Duterte, epektibo na rin po sa July 19 ang courtesy resignation ng 5 pang opisyal ng Department of Education. Kabilang po sa kanila si DepEd spokesperson and Chief of Staff Undersecretary Michael Powa. Nag-resign din ang 1 pang undersecretary at 3 assistant secretaries. Ayon kay Powa, ang kanilang pagbibitiw ay para bigyang daan si incoming Education Secretary Sonny Angara na pumili ng kanyang team. Hindi naman ito minamasama ni Angara at naghahanap na raw sila ng kapalit. Bukas, magpupulong sina Angara at Vice President Sara Duterte kasabay ng formal turnover. Abala na mga guro at magulang sa paghahanda para sa panibagong school year ng mga estudyante. Sa bilihan ng gamit sa Taytay Rizal, hindi gumalaw ang presyo ng ilang school supplies. Balitang hatid ni Oscar Oida. Ikaw! Nagkakalat ka naman ng piso! Pag namatay talaga ako, mamamaho kayong lahat dito! Give na give si ma'am! Pero hindi yan kung anong acting workshop ha, kundi training na ginagawa ngayon ng mga guro sa Pasig bilang paghahanda sa kanilang ituturo na matatag curriculum. Itong matatag curriculum is still part of the K-12
Kasi yung K-12 DepEd order talaga in order to respond to the issues and challenges brought about by the K-12. For example, yung mga overcrowded curriculum, and then imbalanced cognitive demands. Dito sa Rizal High School sa Pasig, sisimula na raw ang kanilang brigada eskwela sa Biyernes. Bagay na napakahalaga umano dahil inaasahan nilang aabot sa 13,000 ang kanilang mga mag-aaral ngayong taon. Mas marami sa naitalang 12,600 noong nakaraang school year. Ngayong linggo hanggang sa susunod na linggo ay tuloy-tuloy na yung paghahanda namin. Kagaya ng aming mga classrooms, as well as yung aming mga teachers. Kumpiyansa naman ang kanilang pamunuan na sasapat ang kanilang 285 classrooms sa inaasahang dami ng mga estudyante. Bukod sa mga gurong abala sa paghahanda sa mga paaralan, abala na rin ang mga magulang sa pamimili ng gamit at uniforme ng kanilang mga anak. Sa Market Road sa Taytay, marami na ang namimili. Si Aling Nerissa, dumayo pa dito mula Occidental Mindoro para mamili ng gamit pamasok ng mga pamangkin. Kailangan po talaga magtipid sa hirap po ng buhay. Doon po tayo sa medyo mura pero may kalidad naman po. Sa pwesto ni Aling City, di raw nagtaas ang presyo sa uniform na nasa 150 hanggang 300 pesos. Basta may tubo ko ng konti, pwede lang. Ang school supplies, hindi raw gumalaw ang presyo. Nasa 25 to 28 pesos ang notebook. 18 to 40 pesos ang notepad, 8 to 10 pesos ang lapis, depende sa klase, 10 pesos ang ballpen, nasa 20 pesos ang isang box ng crayons na may 12 piraso, mga pencil case na 30 to 50 pesos ang halaga, at school bags na may presyong 250 to 400 pesos. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tumutulong na po ang National Bureau of Investigation para mahanap si suspended Mayor Alice Guo. Pinagsabihan ko na ang aking Region 3 commanders na mag-conduct na ng makatulong kami sa Senate sa paghahanap kay Mayor Guo. Sabi ni NBI Director Jaime Santiago, yan ay kahit wala pa silang natatanggap na formal na request mula sa Office of the Sergeant at Arms ng Senado. Pero magbibigay raw sila agad ng impormasyon kaugnay sa kanilang pinapaghahanap. Batay po sa kampo ni Guo, nasa Pilipinas pa ang alkalde. Ipinapaaresto ng Senado si Guo dahil sa ilang ulit na hindi pagdalo sa mga pagdinig kaugnay sa sinalakay na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Noong nakaraang linggo, naghain ng petisyon ang kampo ni Guo sa Korte Suprema na ibasura ang sapina ng Senado. Binigyan na ng Korte ang Senate Committee on Women and Children ng 10 araw para magkomento kaugnay rito. Happy Wednesday mga mare at pare! Nasa bansa si Miss World 2023 Cristina Piscova para sa Miss World Philippines 2024 Coronation Night sa Biyernes. Mainit na sinalubong ang beauty queen sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport kagabi. Kasama niya si Miss World Organization Chairman and CEO Julia Morley. Chika ni Julia, bukod sa Coronation Night, bumalik sila ni Cristina sa Pilipinas para makiisa sa isang charity event na dedicated sa mga kabataan. Ano naman kaya ang nilook forward ni Cristina sa kanyang pagbabalik? I'm really happy to be back. My goal is to go explore a little bit of the beach and the highlands. I'm happy to meet all the contestants and to choose the new Miss World Philippines. Ito ang inyong Regional TV News. Oras na para sa mga balita ng GMA Regional TV mula sa Visayas at Mindanao kasama si Sarah Hilomen Velasco. Sarah? Salamat, Rafi. Isang dalagita ang natagpuang walang buhay sa isang abandonadong bahay sa Bansalan, Davao del Sur. Sa Cebu City naman, nahulikam ang pagnanakaw sa isang computer shop doon. Ang mainit na balita hatid ni Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagpasok ng isang lalaki sa isang internet cafe sa Cebu City kahapon ng madaling araw. Sa isa pang kuha, makikita ang pagtanggal niya sa mga kable ng computer.
Binuhat niya ang CPU na nagkakahalaga ng 42,000 pesos. Dali-dali siyang lumabas. Nadaanan pa niya ang isang babae at lalaki na nakaupo sa hagdanan. Ang lalaking nakaupo, tauhan ng internet cafe. Ayon sa pulisya, inamin ng nasabing tauhan na napansin nito ang lalaking may bitbit na CPU. Pero buong akala niya ay kasamahan nila ito. Nalaman na lang niya na hindi niya kasamahan ang lalaki nang magtanong na siya sa iba pang kasamahan. Agad nilang hinabol ang kawatan pero hindi na nila naabutan. Nagsasagawa na ng follow-up operation ng pulisya. Arestado ang isang lalaki sa panluloob sa isang bahay sa Talisay, Cebu. Base sa investigasyon, huli sa akto ang suspect ng caretaker ng bahay habang binubuhat ang electrical at housing materials palabas ng bahay. Kabilang sa bitbit ng suspect, 2 sliding door, light switch, dimmer switch, outlets ng aircon, circuit breaker at exhaust fan. Tinatayang nasa 26,000 pesos ang ninakaw ng suspect. Inihahanda na ang reklamong robbery laban sa suspect. Patay na nang matagpuan ang isang babaeng 15 taong gulang sa Bansalan, Davao del Sur nitong Lunes. Unang inireport ng nanay at bayaw ng biktima sa pulisya ang pagkawala ng biktima noong Linggo. Sa salaysay ng bayaw ng biktima, magkasama umano silang dalawa noong Linggo ng umaga sa paghahanap ng copper wire sa loob ng isang abandonadong bahay sa Poblasyon 1. Nauna umanong lumabas at umuwi ang biktima. Lunes ng hapon, pinuntahan ng pulisya ang bahay at doon na nakita ang bangkay ng biktima sa master's bedroom na tinakpan ng kumot. Habang nasa crime scene, umamin ang bayaw na siya ang pumatay sa biktima nang hampasin niya ng kahoy sa ulo matapos umano silang magkaalitan. Hindi niya idinetalye ang sanhi ng kanilang alitan. Inihahanda na ang isasampang reklamo laban sa suspect. Family Dumabok ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinutukay pa rin ng pulisya ang suspect sa pamamaril sa isang binatilyo sa Bacolod City nitong Sabado. Ayon sa pulisya, ipapadala nila ang kuha ng CCTV sa Regional Anti-Cybercrime Unit para ma-enhance at matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect na nakahelmet at sakay ng motorsiklo. Inihiling naman ng ina ng biktima na mahanap ang suspect sa pamamaril. Ayon sa kanya, nabubuyo lang ng mga kaibigan ang kanyang anak na gumawa ng mga iligal na aktibidad. Pahirapan daw ang pagbabantay sa biktima na madalas tumakas sa kanilang bahay. Wala rin daw kinalaman ang biktima sa alegasyong sangkot siya sa pagdukot at pang-aabuso ng isang bata. After ng success ng Firefly, may dekalibreng obra na naman ang GMA Pictures na mapapanood sa 2024 Metro Manila Film Festival. Yan ang Green Bones, starring palang-araw actor Dennis Trillo, prinsesa ng City Jail star Sofia Pablo at isa pang big star na i-reveal soon. Tinanggap ni na GMA Pictures President and GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at GMA Pictures Executive Vice President at GMA Public Affairs First Vice President Nessa Valdeleon ang plaque of recognition para sa pelikula. It's from the same makers of Firefly. Same creative team. Pero of course, ito naman ay minentor ito ni Sir Ricky Lee. Kaya may pagka malalim talaga itong pelikulang ito. Feel good. Bukod sa Green Bones, pasok na rin sa 58th edition ng MMFF ang And the Breadwinner Is ni It's Showtime host Vice Ganda at comedian Eugene Domingo. Himala, isang musical ni na Sparkle singer Aisel Santos at Between Escalante. The Kingdom ni na Piolo Pascual at Vic Soto. At Strange Frequencies Haunted Hospital kung saan bida sina Enrique Hill, Jane De Leon at Rob Gomez. Samantala, maaari nang magkaroon ng direktang komunikasyon ang presidential offices ng Pilipinas at China sakaling magkaroon muli ng tensyon sa West Philippine Sea. Batay po yan sa bagong napagkasunduan ng dalawang bansa ayon sa ilang sources ng GMA Integrated News. Nakasaad dyan na gagawa po ng iba't ibang channel para sa ugnayan ng Pilipinas at ng China kung saan maaari yung gamitin ng opisina ng mga pangulo, mga kinatawan nito, Foreign Affairs Ministry at ng Coast Guard. Dati nang may hotline ang dalawang bansa para sa mga issue sa West Philippine Sea. Noong August 2023, sinubukan daw tawagan ng Pilipinas ang China kaugnay sa pag-water cannon ng kanilang Coast Guard sa bangka ng Pilipinas. Pero
hindi matawagan ang China ng ilang oras ayon sa Department of Foreign Affairs. Nakikipag-ugnayan pa raw ang DFA sa China para sa implementasyon ng bagong kasunduan. Hindi pa natatapos ang paglalagay ng mga bagong cooling tower sa NAIA Terminal 3. Mula alas 9 kagabi nang simula ng shutdown sa centralized cooling system ng airport terminal. Yan ay para palitan ng mga lumang cooling tower. Aabot na sa mahigit 12 oras ang shutdown na nagresulta sa grabing init sa terminal. Humihingi naman ng pangunawa si MIA General Manager Eric Jose Ines para sa anumang abalang idinulot ng upgrade sa terminal. Nagtatakbuhan, sigawan, napatakbo sa takot ng mga tao sa isang mosque sa Muscat, Oman. Kasunod ito ng pag-alingaw ng mga putok ng baril. Ayon sa Oman Police, siyam ang patay, kabilang ang 3 umatake. 28 ang sugatan. Kabilang din sa mga nasawi ang 4 na Pakistani. Itinuturing na ito ng Pakistan Foreign Ministry na isang terrorist attack. Inako ng militanteng grupo na Islamic State ang pamamaril. Ito ang inyong Regional TV News. Na-rescue ang isang Asian palm civet o busang matapos mahulog at matrap sa isang hukay sa Basud, Camarines Norte. Naging panig naman ang pag-rescue sa busang dahil mailap ito. Iniwasan din nilang masaktan o makakagat ang musang. Ayon sa mga otoridad, nasa 2 hanggang 3 taong gulang ang musang at nasa mabuti ng kondisyon. Paalala nila, sakaling makakita ng musang o iba pang wildlife species, agad itong i-report sa mga otoridad. Bawal kasi ang paghuli o pag-aalaga sa mga ito. Nakatakdang pakawalan ang musang sa Bicol Natural Park. Patay ang isang lalaking senior citizen matapos malunod habang naliligo sa dagat sa Dipolog, Zamboanga del Norte. Pahirapan ang rescue operation sa lalaki dahil sa malalakas na hampas ng alon. Gamit ang lubid, inakay ng mga rescuer ang lalaki. Isinugod sa ospital ang biktima pero idiniklara siyang dead on arrival. Ayon sa mga otoridad, mag-isang naligo sa dagat ang lalaki. Na-turnover na sa pamilya ang kanyang labi. Panawagan ng mga otoridad, iwasan ang pagligo sa dagat kapag masama ang panahon. Para sa mga elf dyan, excited na ibinalita ni Super Junior member Sangmin na magkakaanak na siya. Ayon sa kanya, buong puso niyang mamahalin at aalagaan ang kanyang anak. 10 taon na silang kasal ng asawa niyang si Kim Saon. 8 months nang buntis ang kanyang misis. Kasunod ng panghahak sa YouTube channel ng bandang Ben and Ben, nahak din ang official YouTube channel ng P-pop group na SB19. Yan ang inanunsyo ng 1Z Entertainment sa X. Ayon sa kanila, nai-report nila sa mga otoridad ang nasabing hacking. Under control na raw ang sitwasyon. Nagpasalamat din sila sa patuloy na suporta ng fans. Samantala, na-restore at na-recover na raw ng Ben and Ben ang ilang parte ng kanilang YouTube channel mula sa anilay hijackers. Ito ang inyong Regional TV News. Isang babae ang nagtangka umanong magpuslit ng hinihinalang shabu sa kulungan sa Lucban, Quezon. Ang droga na gustong nakatago sa espasol. Ayon sa PNP, ibibigay sana iyon ng 21 taong gulang na dalaw sa kanyang live-in partner na nakakulong sa Lucban Municipal Police Station. May nakuha ring isa pang sachet ng hinihinalang shabu sa kanyang jacket. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na kuhanan ng pahayagang sospek na nakakulong na rin ngayon. Nagkagulo sa Men's Basketball Secondary Level Finals ng Palarong Pambansa 2024 sa Cebu City. Pagkakuha ng bola ng isang manlalaro mula sa NCR, nagsimula siyang maniko ng 2 nakapalibot sa kanya. Nagkatulakan ang 2 player ng magkabilang team hanggang may sumugod at nanuntok na player mula sa Central Luzon. Naawat din naman agad ang gulo. Natuloy ang laro pero hindi na pinalaro ang 4 na players na sangkot sa away. Panalo sa finals ang NCR at nakuha ang gold medal.
Pinangunahan naman ni Vice President at outgoing Deputy Secretary Sara Duterte ang closing ceremony ng Palarong Pambansa kahapon. Isinagawa na rin doon ang awarding. Overall champion ang National Capital Region na may 98 gold medals, 66 silver at 74 na bronze. Sinundan sila ng Calabarzon, Western Visayas, Davao Region at Central Visayas. May minor awards ding iginawad sa mga delegasyon. Kabilang dyan ang most organized, most eco-friendly, pinakamatatag na delegasyon at iba pa. May naitalang kaso ng skin disease sa bayan ng Datu Montawal sa Maguindanao del Sur dahil po sa pagbaha. Kaya kamustahin na po natin ang lagay roon at iba pang bahagi ng probinsya sa ulat on the spot ni Justoni Humamil ng GMA Regional TV. Justoni? Connie, humupa na ang baha sa ilang mga lugar sa bayan ng Datu Montawal at Pagalungan sa Maguindanao del Sur. Ngunit problema naman ngayon ng ilang mga residente ang makakapal na putik sa kanilang bahay. Dahil sa matinding pinsala na iniwan ng pagbaha, nagdeklara na ng state of calamity ang probinsya ng Maguindanao del Sur para magamit ang calamity fund. Abot hanggang dibdib pa kahapon ang baha sa ibang parte dito sa Barangay Layong, Pagalungan, Maguindanao del Sur. Ngayong araw, humupa na ang baha. Abala na sa pagbilad ng mga nabasang gamit nila ang mga residente. Bagamat unti-unti na ring humupa ang baha sa ilang kabahayan, problema naman nila ngayon ang makakapal na putik. Hindi pa rin makabalik ang mga binahang residente sa Datu Montawal dahil may baha pa rin sa loob ng kanilang bahay. Kaya natutulog muna sila sa gilid ng kalsada gamit ang trapal na ginawang barong-barong at tinitiis ang lamig dahil wala silang kumot. Dito na rin sila nagluluto ng kanilang pagkain. Dahil sa matinding pinsala ng pagbaha sa probinsya, nagdeklara na ng state of calamity ang probinsya para magamit ang calamity fund. Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong ng provincial government ng Maguindanao del Sur gaya ng pagkain, kitchen utensils, sleeping kits, malinis na tubig at iba pa. Pina-finalize na rin ang kabuuang danyos na iniwan ng pagbaha. Sa bayan ng Datu Montawal, may 2 naitalang kaso ng skin disease dahil sa baha. Wala namang kaso ng leptospirosis. Paalala ng Rural Health Unit sa publiko na huwag maligo sa baha para iwas sakit. Hindi po kasi natin maiwasan kasi abrupt po yung pagdating ng tubig dito kasi alam naman po natin na catch basin po yung Datu Montawal. As much as we can po, nagkakaroon po kami agad ng health education, pinapagalaw po namin yung mga BHW natin, yung mga barangay health station po. Tapos nakikipag-coordinate din po kami sa mga local barangay unit po para maagapan po agad yung paglalaro ng mga bata no, sa baha po para hindi na po sila lumusong at maiwasan po natin magkaroon po ng sakit. Connie, ayon sa PDRRMO Maguindanao del Sur, 17 sa 24 na bayan ng probinsya ang apektado sa pagbaha. Inaalam pa ngayon ang kabuuang danyos na iniwan ng baha. Connie. Maraming salamat, Justoni Humamil ng GMA Regional TV. Ito, Maret pare ibang klase talaga ang pagiging fan ng mga Pilipino. Ay, sinabi mo. Gaya na lamang ho ng isang taga Mabalacat, Pampanga na may 1 milyong paandar na alay sa kanyang iniidolo. Narito ang kanyang priceless na mga obra. Ayan words can express ang paghanga ni Danilo Coma para kay Robert Jaworski. Ang kanyang paandar, 1 million words lang naman para kay Big J. Personal na nakita ng basketball legend ng artworks noong 2019 at binigyan pa ng autograph. 2010 sinimulan ni Danilo ang 1 milyong jawo dedication at naabot niya ang target after almost 11 years. Wow! Nako, congratulations. At may mga design Yes, yan ang pagmamahal, di ba? At ito po ang Balitang Hali. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.